for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kapatiran dyan sa Hillcrest Family Life Baptist Church at sa mga naaabot ng platform ng FBK, naaabot ng video na ito, no? At ako po ay nagpapasalamat dahil sa biyaya ng Panginoon ay matatapos natin yung taon na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal, no? Sa hapong ito, ilang oras na lamang ay magpapalit na ng taon. At salamat dahil tayo yung naatasan para sa huling FBK ng taong 2024. No, at maganda yung ating pag-uusapan ngayon, no? Yung tatalakayin natin ngayon. Matatagpuan natin to sa Joshua chapter 6 verses 14 to 17, no? Nung binabasa ko to, na-amaze talaga ako eh. Ang sarap basahin ito, no? Maraming kwento sa Bible na alam naman natin na marami ang tunay na mga nakakamangha, no? Itong nabasa ko, itong babasahin natin ngayon ay nakaka-amaze din naman dahil ito'y kakaiba. Kakaiba, no? So I highlighted the word kakaiba, no? Ano ba sa English ng kakaiba? Extraordinary. So yan, bakit? Kasi God uses extraordinary people, extraordinary commands and instructions, and extraordinary promises. Yun yung nakita ko dun sa Joshua, no? Chapter 6 verses 14 to 17. Basahin natin, no? Hayaan niyo po akong basahin ko para sa inyo, no? Ito po ay matatagpuan sa Joshua chapter 6 verses 14 to 17 at hinango natin to sa Magandang Balita Biblia. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong ikalawang araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang ikapitong araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa ikapitong libot, hinipa ng mga pari ang mga trompeta at iniutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Verse 17, ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinuguro. No? Basahin ko po sa English mula po sa New King James Version. And the second day that marched around the city once and returned to the camp, so they did 6 days. But it came to pass on the 7th day that they rose early about the dawning of the day and marched around the city 7 times in the same manner. On that day only they marched around the city 7 times. And the seventh time it happened when the priests blew the trumpets that Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Now the city shall be doomed by the Lord to destruction, it and all who are in it. Only Rahab the harlot shall live, she and all who are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. Kung mapapansin po ninyo, ito pong istorya nito ay matatagpuan nga po doon sa Joshua. Kung mahalaga na mabasa nyo po yung buong Joshua, no? Dito, ito po ay isang parte ng istorya na yan na kung saan yung Battle of Jericho na yun nga, nababasa natin sa Bible, ito po ay nagpapaliwanag kung papaanong si Joshua at ang kanyang mga tagasunod ay isinakatuparan yung tinatawag na herem. Ano ho ba yung herem? The herem was a command from the Lord. Ito po'y utos ng Diyos para wasakin, sirain yung lahat ng mga hindi sumusunod sa Kanya o yung mga sumusuway sa Kanya.
including men, women, mga bata, mga hayop, no? Ito po ay ginagawa para masigurong na ang Israel ay magiging pure. Aalisin yung mga hindi matuwid, yung mga hindi hindi sumusunod sa Panginoon, yung mga sumusuway, yun. So ang gusto ng Panginoon ay maging pure, no? So yun, parang sa labahin, inaalis natin yung mga mancha, no? Kapag meron tayong puting damit, inaalis natin yung mancha. Ganun yung herem, no? Inaalis ng Panginoon Diyos yung mga sumusuway sa kanyang mga inuutos. So yun, yung pong ating binasa ay hinati ko po sa tatlong bahagi. Sa verses 14 and 15, ito po yung tinatawag na ang paraan ng pagwasak. No? Kung mapapansin po ninyo, no, ay inilibot lang sa loob ng 6 na araw, inilibot ng isang beses, no? Parang nagpaparada sila, no, sa buong Jericho. Bago po ang lahat, no, ang Jericho, hindi naman po ito kalakihang syudad. About 11 hectares. Kung ito po ay susumahin natin, 11 acres. Kung ito po ay susumahin natin, i-convert natin sa hectares, mahigit kumulang wala pang kalahati. So 11 or mga 5.5 or 6 hectares, no? Hindi siya ganun kalaki, mas malaki pa nga siguro yung SM North dito sa EDSA, no? Kung mapapansin po ninyo, yung paraan ng pagwasak na ginawa nila, no, ay hindi nila ito hinandaan na para bang merong military exercises, yung walang mga drills, yung mga walang practice ba ng mga firings, mga ganon, mga walang no military exercises, no? Kakaiba ito sa mga nababalitaan natin ng pagwasak o paglusob sa isang lugar na kung saan ay may mga paghahanda, no? Dito no military type of executions, wala ditong mga general, wala ditong mga matataas na opisyal na nag-uutos, ito ang gawin nyo, ito pasabugin nyo, ito, walang ganun dito, no? Wala tayong nabasang ganun dito. Ang tanging dala-dala na lang nila ay yung bitbit nila, yung orders na nagmumula kay Yahweh na ipinadaan kay Josue. Sino po ba si Josue? Sa binasa natin sa chapter 3 verse 7, ginawang dakila ni Yahweh si Josue na kagaya ni Moises na ginawa rin naman dakila ng Panginoon, no? Sa verse 10, basahin natin, at tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Ibig sabihin ito, sinasabi ni Josue kung ano inutos sa kanya ni Yahweh. Sinasabi niya doon sa mga followers niya, doon sa mga Israelites, no? Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. So yun, wala silang military exercises, wala silang military execution na ginawa, wala silang mga general na sinusundan, tanging si Josue na at kasama nila ang Panginoon, kasama nila si Yahweh, no? Dito sinasabi na kasama nila ang Diyos na buhay, no? Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Hiteo, ang mga Hivita, ang mga Perzeo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo, at ang mga Hebuseo. Yung mga nabanggit natin yan, yung mga citizens ng Jericho, no? Kung iisipin, umiikot-ikot lang sila, no? Yung paraan ng pagwasak, no? Ako, iniisip ko, bakit, anong paraan, no? Umiikot-ikot lang sila sa buong Jericho, no? Tapos, they blow their trumpets, no? Tapos, magtataka ka, bakit nasira yung wall, no? Ganun lang ang ginawa nila. Na-amaze ako no? Minsan, naisip natin na, minsan may ginagawa ang Diyos sa ating buhay na hindi natin lubos na maunawaan. Nag-gets nyo po ba ako? No? Minsan kailangan natin dumaan sa isang proseso na kung saan ang Diyos ay may pinapagawa sa atin. Minsan hindi natin ito naiintindihan, pero kailangan natin gawin ito, no? At yung mga instructions na yan ay makikita naman natin yan sa Bible, no? Iniwanan niya na tayo ng mga instructions. Ang kailangan lamang po natin gawin ay sundin ito, no?
Pero madalas kasi, matigas po yung ating ulo eh. Hindi natin ginagawa yung nararapat sa kabila ng mga instructions na yan na iniwan sa atin. So yun, no? Maliwanag po ba? Yan. Doon sa pangalawa, yung ang hudyat ng tagumpay. Sa verse 16 mababasa natin, no? Basahin ko ulit. Excuse me. Sa ikapitong libot, hinipan ng mga pari ang mga trompeta at iniutos ni Josue sa mga tao. Sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod, no? Yung salitang ibinigay, past tense yan eh, ay nagpapahiwatig ng katagumpayan, no? Dito, pag sumigaw na kayo ng ang sumigaw na kayo ay isang emotion na inilalabas natin dahil tayo ay nagagalit. Minsan pag nagagalit tayo, napapasigaw tayo, nanggigigil tayo, napapasigaw tayo dahil gusto nating ilabas yung ating emosyon, no? O kaya naman ay sumisigaw tayo dahil tayo ay nagbubunyi. Yes! Ganon. Nakapasa ako sa board exam. Nakapasa ako sa bar exam. Yes! Nagawa ko yung ginagawa kong napakahirap pero natapos ko. Yes! Ganon. Dito, ganon din ang ginawa nila, no? Sabi dito, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod, no? Yan ay isang emosyon na inilalabas natin dahil tayo ay nagbubunyi. Sa ating nabasa, maliwanag na nakikita natin na sila ay nagbubunyi. Bakit kaya? Dahil ibinigay na sa kanila ni Yahweh ang lungsod. So tayo mga kapatid, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, mabuti man at masama, palagi tayong dapat na nagbubunyi, no? So, ayan, diba, sa Romans chapter 8 verse 28, no? Ang lahat ng bagay, masama man o mabuti, pagdating sa dulo, nagkakalakip-lakip, no? Kaya dapat natin itong ipagbunyi, no? So dahil kasama natin palagi ang Diyos, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So yun, maliwanag yan. Mababasa po natin yan sa John chapter 16 verse 33. So ano pa yung pangatlo? Ikatlong nakita natin dito, no? Ang proteksyong itinupad. Kung mapapansin niyo, sabi ko kanina, mayroong extraordinary person na ginamit ang Panginoon Diyos dito, no? Basahin ko, now the city shall be doomed by the Lord to destruction. It and all who are in it, only Rahab the harlot shall live, she and all who are with her in the house, because she hid the messenger that we sent. So kung mapapansin nyo, may ginamit na tao rito, walang iba kundi si Rahab. Sana napanood nyo or napakinggan nyo yung mensahe sa atin ni Pastor Rewel nung Sunday, no? Ako, online napakinggan ko siya, no? Ang ganda ng sinabi niya tungkol kay Rahab, ang ganda ng mga outline niya, no? So yun, kung i-research yung si Rahab, siya ay isang patutot, o binanggit naman to sa Bible, no? O yung nagbebenta ng aliw. Pero bakit siya ang ginamit ng Diyos? Di ba? So dito maliwanag na walang tinatangi ang Diyos sa mga taong kanyang gustong gamitin. Wala siyang pinipili. 'Di ba? Sinabi rin sa Bible na parito siya para sa mga masasama, hindi para sa mga mabubuti. Kasi kung iisipin mo, nasa kanya na yung mga mabubuti, 'di ba? Kaya naparito siya dahil para sa masasama. So ang gumagamit siya ng mga taong katulad ni Rahab, na isang patutot, no? Ay dahil sa kanya, kung wala si Rahab, ay sino ba ang magkukubli dun sa mga espiya na pumasok sa loob ng Jericho, no? Na ipinadala, no? Napakalaga din ng mga papel nitong mga espiya na to. Kaya nga sabi ko kanina, extraordinary people, no? Yan, dahil sa mga espiya na yan, nalaman nilang ang mga nasa loob ng Jericho. Ano ba yung mga nakita nila, no? Yung nasa loob ng Jericho wall. So dito nakita nila na walang paghahanda ang mga taga Jericho, no? Nabalitaan nila yung tungkol sa mga nangyari, yung mga ginawa ng Diyos sa mga Israelites, kung paano nakatawid sila sa Jordan River, no? Hinahatid yung kaban ng Diyos, no? Maraming mga kagilagilalas na nakarating sa kanila at dito ay kinatakot nila. So dito
nalaman ng mga espiya na walang kakayahan ang mga ito na lumaban. Dala ng takot, dala ng hindi paghahanda, nakita ng mga espiya na ito yung mga sikreto. No, anong ginawa nila, no? Dahil dito tinupad ng Diyos, no? So yun, isa sa mga naging resulta ng kanilang pag-iispiya, di ba? Yun nga, ang ginawa ng Panginoon ay pinaikot niya yung mga Israelites, no? Yung mga pari, dala-dala yung kaba ng Diyos, inikot nila yung buong Jericho, no? Tapos pinapatugtog yung trompeta habang naririnig ng mga nasa loob ng mga citizens of Jericho. Takot na takot sila, no? Wala silang pagkilos, pero takot para sa kanila, takot na sila. So yun, habang inikot nila ang kaba ng Diyos na may saliw ng mga nag-iingayang trompeta dito, halos nababaliw sa takot ang mga nasa loob ng wall. No, at dahil dito ay tinupad ng Diyos sa mga ipinangakong proteksyon kay Rahab at sa kanyang pamilya, no? Hanggang sa salin lahi pa yan, mga kasama niya sa loob ng bahay na yan, no? So yun, kaya ba natin maging isang Rahab na handang magpagamit sa gawain at gawing kasangkapan para sa mga plano ng Diyos? Yun, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng aming narinig. Napakabuti niyo, Panginoon, at itinuturo niyo sa amin ang mga bagay nito. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maramdaman namin ang tagumpay, Lord, dahil sa sinasabi ninyo na napagtagumpayan niyo na ito, Lord. Lord, salamat din at ipinakita nyo sa amin ang istorya na ito na kung saan ang buhay ni Rahab ay ginamit nyo, Panginoon, para may sakatuparan naman yung mga pangako. Lord, maraming salamat po sa kabutihan nyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.